yung trending pa rin po na Graham bar, lalagyan po natin ng twist. Maglalagay tayo ng crispy chocolate coated. So, step by step po natin gagawin. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo. Kasi yung tips at idea kung paano siya gagawin is nakapaloob na din po yun dito sa video. At syempre, mahalaga dito yung pinakang costing natin kung gagawin natin siyang extra income. Diba? Ganda-ganda mga kotipid tips, oh. Crispy chocolate coated Graham bar. So, unahin na po natin ang paggagawa ng atin pong ice cream at ibang ingredients naman po yung ginamit po natin dito. So, dalawang Nestle cream. So, pinalamig ko na po ito overnight. Pero, kung nagmamadali naman po tayo, pwede po natin tong ilagay sa freezer at least 2 hours. So, ginagawa po natin ito para mag-double po yung pinakang volume nung gagawin po nating ice cream. So, kapag na-mix na po natin yan, maglalagay po tayo ng condensed milk. Pero hindi po natin ilalahat yung isang lata para hindi naman po ganong katamis. And then, vanilla flavor, optional. Pero para sa akin, nakakadagdag siya ng flavor. Iodized salt, pangbalanse ng tamis. And then, imimix lamang po natin iyan hanggang sa magsama-sama yung ingredients. At dito, maglalagay po tayo ng isang lata ng evap. Pero, gradually lamang po ang paglalagay ng tulad po nito. So, estimate, mamimix po natin ito ng 10 to 15 minutes para mas mag-double yung pinaka-mixture ng atin pong ice cream. Kung hindi po tayo maglalagay ng flavor, so pwede na po natin itong i-assemble. Kung maglalagay naman po tayo ng flavor, so sa puntong ito is pwede na po nating ihalo. Ngayon, cookies and cream naman po ulit yung gagamitin ko. So, nung nakakaraan, buo-buo yung pinakang cookies, ngayon naman, ang gagawin ko is durog na durog. So, pwede nating haluin lang ng spatula. Pero ako, ang gagawin ko is hahaluin ko na po ng mixer saglit. Para ba pinong-pino yung pinakang cookies natin. At kapag okay na po, isa-set aside lamang po natin ito at mag-a-assemble naman po tayo yung atin pong Graham crackers. Ang size po ng ating baking pan ay 10 by 14 at kapag nagawa na po natin yung ating Graham bar, may taas po na mahigit to 1 inch. Pagkatapos, ilalagay na po natin dyan yung pinakang mixture ng ating ice cream. Lalagyan po ulit natin ng Graham bar sa ibabaw. Meron pa po tayong labis na mixture. So, maglalagay po tayo dito sa 3 microwavable tub. And then, ilalagay lamang po natin ito sa freezer at babalikan po natin kapag matigas na. So, kapag matigas na, i-slice na po natin ito. Mini Graham bar yung pinakang sukat. Yung isang Graham crackers, isahatiin po natin sa 3. At dito sa 10 by 14, makaka 40 pieces po tayo. At base nga po pala sa experience, nung nakakaraang video natin, yung Graham crackers natin ay isinasawsaw po natin sa tubig. At ngayon naman po ay hindi. So, sa tingin ko, ang parang pinagkaiba, dito sa hindi natin isinawsaw, mabilis siyang mag-crack or madurog. Pwede nating isawsaw at pwede rin naman pong hindi. At dito sa microwave bubble tub natin, nakatatlo tayo, hahatiin din po natin at makaka 18 pieces po tayo dito. So total is meron po tayong 58 pieces. So kung lumambot, pwede natin siyang ilagay muna sa freezer, pero ako idediretso ko na. Lalagyan ko na siya ng ice drop stick. Yung kalahati, lalagyan natin ng stick at yung kalahati naman po ay hindi. Para sa ating chocolate sandwich Graham bar. Pagkatapos, ilalagay lamang po natin ito sa freezer habang nagme-melt po tayo ng ating pong chocolate. Dutch chocolate pa rin po yung ating gagamitin at kukuha muna ako dito ng 200 grams. Pero ilalagay po natin dyan kung ilang grams na chocolate yung magagamit po natin dito sa 58 pieces na nagawa po natin. At maglalagay po tayo dito ng oil. So sa paraan pong ito, hindi po ganong kakapal yung kakapit na chocolate dun sa ice cream po natin. At ang magiging texture din po ng ating chocolate is magiging crispy. Parang Magnum style, ganon. Pagkatapos, nagpakulo na din po ako dito ng tubig para ipapatong na lamang po natin yung pinakang chocolate po natin. At hahaluin lamang po natin yan. At wala pa yatang 1 minute or 1 minute is tunaw na po kaagad yung pinakang chocolate po natin.
Set aside lamang po natin yan at balikan na po natin yung Graham po natin. So kapag hindi na po ganun kainit, is pwede na po nating i-dip itong ating chocolate Graham bar on stick. So mas better, kailangan mas malalim yung lulubluban po natin para hindi na po natin paikot-ikutin yung atin pong Graham bar. And then, kapag tuyo na po yung pinakang chocolate, pwede na po natin itong ilagay sa plastic packaging. So, ang size po nitong ginamit ko ay 10 by 13.5 cm. So, na-order ko po ito online. So, isisil lamang po natin ito. At maraming pa naman pong packaging yung pwede po nating pagpilian. At meron pa po akong isa dito. So, ito madali lamang pong hanapin. Kahit sa palengke, bilihan ng plastic, is makakabili po tayo nito. So, yung pinakang sukat is ganun pa rin po. Duraflast brand. So, matigas yung pagka-plastic at saka malinaw. And then, tatalian lamang po natin yan ng twist tie. So, mabibili din sa mga bilihan ng plastic, ng packaging. At meron din naman po sa online. And then, sticker na lamang po ang kulang nito at okay na siya. Pwede na siyang ilagay sa freezer. Ito naman pong chocolate coated sandwich Graham bar, ganun lamang din po yung gagawain po natin. Ididip lamang po natin sa chocolate at kapag tuyo na yung pinakang chocolate, pwede na po nating ilagay sa packaging. So gagamit po ako ng ganitong plastic, saktong-sakto po yung pinakang sukat. So kung ayaw naman natin gumamit ng ganitong square na lagayan, pwedeng idiretso na din po natin sa pinakang plastic. So pipili lamang tayo ng mas maliit na plastic kasi medyo malaki po ito. At kung napanood nyo na po dun sa nakakaraan nating video, meron tayong mini Graham bar, nagkakahalaga lang siya ng 10 pesos. So ito naman mas mahal ng kaunti kasi nilagyan po natin ng chocolate coated. So ang kagandahan dito, pwede nating ibenta parehas. Merong classic na mura, and then ito naman parang pinakang special na Graham bar kasi nga naka-coat sa chocolate. So ganun lamang din po yung gagawin po natin. Lalagyan po natin yan ng sticker para mas magandang tingnan. At pwede na po nating ilagay sa freezer. Yun, titikman na po natin ito. Hindi ko na siya inilagay sa rep agad kasi para makita nyo yung kabuuan. So ito, kung sa normal, pagkagawa natin, ilalagay na po kaagad natin sa freezer. Kasi syempre, diba, ice cream yung pinakang loob, so matutunaw. So ayun, ang cute, parang SpongeBob. Kitang-kita yung layer, chocolate, Graham, ice cream, Graham, chocolate again. Ganda. Perfect. Tikman na din natin yung nakalagay dito. Diba? Ang ganda ng packaging natin. Level up na level up. So, na-order ko to online. So, kung gusto nyo umorder, maglalagay po ako ng link sa description at sa comment section. So, yung pinakang tamis, yung sa loob is hindi siya ganong matamis. Ang magbibigay na lang ng tamis dito is kapag kumagat na po tayo ng chocolate. So, syempre, overall, mga tipid tips, masarap. Lalo na po kung talagang malamig na malamig. Kasi medyo nawala na po yung lamig nito kasi kanina pa pong nandito sa labas. Yung pinakang chocolate natin is crispy po talaga yun. Kasi nagpa-crispy doon is yung inilagay po nating oil. Kung nasa linya na tayo ng pagtitinda ng ice candy, ng mga Graham bar, at idadagdag natin to, sigurado magiging mabili to, magiging bestseller. Kasi ang sarap-sarap. Ngayon, kung gagawin natin siyang extra income at itipid tips, magkano po ang magiging puhunan, magkano magiging bentahan, magiging tubo. So ngayon, mag-costing na po tayo. So yung pinaka-costing po natin, mag-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba po tayo ng lugar, iba't ibang presyo po yung mabibili po natin. So umpisahan po natin sa dalawang all-purpose cream, 142. Isang iba, 30 pesos. Condensed, 29 pesos. Bali yung isang lata ay hindi po natin inilahat. So isang balot ng bingo, 20 pesos. Vanilla and salt, 2 pesos. Graham, 80 pesos. Chocolate and oil, pagsamahin na, 230 pesos. Bali, yung nagamit po natin dito sa 56 pieces ay 800 grams ng chocolate. Ang total po ay 533 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses, sa labor po natin, sa kuryente po natin. So, sabihin na po natin na 60 pesos kasi kaunti lang naman po yung ginawa po natin. Kaya ang total ay 593 pesos.
i-divide po natin sa nagawa po natin, 58 pieces. Kaya ang kalalabasan po nun sa pinakang Graham lamang po natin ay 10.22 yung pinakang puhunan po natin. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung meron na pong packaging. So, yung pinakang puhunan po dito sa packaging na naka-plastic at yung pinakang puhunan naman po dito na may tusok na ice drop, parehas po lamang. Medyo mura lamang po ito ng kaunti. Pero, tutuusin na lamang po natin dito sa mas mahal. So, sa pinakang Graham bar po natin, 10.22. At sa packaging po natin, po yun, nagkakahalaga po ito ng 78 pesos. Pero hindi po natin siya pre-shipping. So, kapag may pre-shipping, 111. So, pumapatak lamang po na 1.11 po kada isang piraso. Ito, nabili ko ng 55 pesos. 100 pieces na po yon. Para hindi na ako mag-additional ng pre-shipping, ang ginawa ko is dinoble ko na siya. So, 200 pieces at nagkakahalaga ng 101 pesos. So, doon na din po natin tuusin. Sa isang piraso ay 1.01. So, may total na 2.22 yung sa packaging po natin. So, sabihin na po natin na 3 pesos para sa sticker po natin at sa pagsisil po natin. Kaya ang total po ng pinakapuhunan po dito at saka dito ay 13.22. So, yung pagbebenta po nito, pwede natin siyang ibenta ng 18 pesos to 20 pesos. So, para sa akin, tutuusin ko siya ng 20 pesos at kung meron kukuha sa atin ng reseller, pwede nating ibenta ng 18 pesos, di ba? Para meron po tayong katulong sa pagbebenta. So, sa ganon, mabilis babalik yung pinakang puhunan at tubo po natin. So, makakapagpaikot po kaagad tayo ng pinakang puhunan po natin. So, sa 20 pesos na bentahan, kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 6.78 po kada isang piraso ng chocolate coated Graham bar. Ngayon, para meron lamang po tayong idea, halimbawa, kung mapapaubos po natin yun yung 58 pieces, so kapag itinimes po natin yun, posible po tayong tumubo ng 393.24 dito sa isang gawaan lamang po natin. So, imagine mga katipid tips, sa 58 pieces lamang po yun at sa isang gawaan lamang po natin. Ang laki na po ng posible po natin tubuin sa chocolate coated Graham bar. Basta sinamahan po natin ng sipag, tiyaga at diskarte, so hindi po imposible yon. At hindi rin po imposible na madoble-doble-doble po natin yung posible po natin tubuin. So, kita-kits na lamang po ulit sa next video po natin at itong ating Graham bar ilalagay na po natin sa ref at baka talagang tuluyan na siyang matunaw. Okay? Bye!